Good morning, araw po ngayon ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Hulyo taong 2008. Mula sa Live Studio A ng UNTV, ako si Daniel Razon. Ako si Linya Taduran. Mula sa Traffic Center, ako si Leia Ilaga. Mula sa Sports Center, ako po si Ryan Ramos. At ito ang Hataw Balita. Ipinatupad simula kaninang madaling araw ang 1.50 kada litrong rollback sa diesel. Ito'y matapos umalma ang mga motorista maging ang palasyo nang bigla itong tumaas ng 3 piso kada litro noong Sabado. Narito ang hataw na balita ni Lofri Javier. Matapos bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, tinaasan naman ng mga malalaking kumpanya na lang sa bansa ang presyo nito. Kaya ang mga public transport hihirit ng panibagong pagtaas sa pasahe. Dahil din dito, nagbanta pa ang mga motorista at mga jeepney drivers na mag-transport holiday. Goyo niyan, yung mga tsuper at mamamayan. Niloloko tayo dahil ang ikuan dyan sa malaki ang kita nila. Una pang pagtaas ng diesel tsaka ng gasolina, masakit na yun eh. Kasi hindi naman bumababa yung boundary namin, tumataas pa. 3 piso kada litro ang itinaas nito noong Sabado sa presyo ng diesel na pumalo sa 59 pesos kada litro, 150 kada litro sa kerosene at piso naman kada litro sa gasolina. Ito na ang pinakamalaki sa lingguhang pagtaas sa presyo ng krudo sa bansa. Pero biglang nag-rollback ang Petron at Philippine Shell ng 1.50 sa presyo ng diesel matapos na makipagpulong ang mga kumpanya ng langis sa palasyo. The President issued an appeal to the oil companies in the country in the light of the recent 3 peso increase, especially on diesel fuel, which will be effectively Monday, a rollback of 1 peso and 50 centavos for diesel fuel will be made effective. Ayon sa piston, kahit na ni-rollback ng Petron at Shell ang presyo ng diesel, tuloy pa rin daw ang kanilang petisyon sa 1.50 na nagdag sa pasahe ng mga pampaserong jeep at protesta sa umano'y sa buwatan ng malalaking kumpanya ng langis at ng gobyerno. Kaya doon lang wala tayong reason para i-atras yung petisyon at doon din wala tayong ibang reason para maniwala tayo dyan sa parang yan ay signal na ba ng rollback. Pagpapaliwanagin pa rin ng Department of Energy ang mga oil companies kung bakit 3 piso kagad ang itinaas nito sa presyo ng diesel. Lopri Javier, para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, pinamulaanan ng palasyo na may kaugnayan sa pinakahuling resulta ng Social Weather Station Survey ang pagbaba ng presyo ng diesel. Sa naturang survey, tumanggap ang Pangulo ng negative 38 sa net satisfaction rating nito. Ito ang pinakamababang rating na nakuha ng Pangulo mula nang makakuha ito ng negative 33, 3 taon na ang nakakaraan. Ayon kay Press Secretary Jesus Dureza, ang pag-apila ng Pangulo sa mga kumpanya ng langis ay bahagi ng pagnanasa ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi pa maaksyonan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang panibagong hirit na dagdag pasahe ng mga transport groups matapos magpahayag ang mga ito na gawing 10 piso ang minimum fare sa mga jeep. Ayon kay LTFRB Chair Thompson Dantion, kinakailangan pa ang pag-aralan ng kanilang opisina ang mga petisyon lalo na't kamakailan lamang ay nagpatupad na ang LTFRB ng pisong umento sa pasahe. Bukod dito ay kailangan pang idaan ang petisyon sa National Economic Development Authority upang tignan ang magiging epekto nito sa ekonomiya. Nangangamba rin si Lantion na posibleng tumaas muli ang presyo ng mga pangunahing bilihin kung papayagan ng kanilang ahensya ang panibagong hirit na dagdag sa pasahe. Samantala, umakyat muli ang presyo ng tin can sa pandaigdigang merkado kaya inaasahang tataas na rin sa mga susunod na buwan ang presyo ng mga produktong delata. Ayon sa Department of Trade and Industry, inaasahang mula 7 hanggang 8% ang price increase sa mga delata. Wala namang nakikitang irregularidad ang DTI sa pagtaas ng presyo ng tin cans, subalit paalala nito na dapat ay ipaalam at linawin ng mga may-ari ng supermarkets at mga retailers kung ano ang mga produktong nagtaas ang presyo upang hindi magkaroon ng kalituhan sa panig ng mga mamimili. Kaugnay nito ay naasahan na rin ang pagtaas ng presyo ng sabon dahil sa mataas na halaga ng mga sangkap.
sa paggawa nito. Kalinsabay naman ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ay ang pagtaas naman ng kriminalidad sa bansa na may kaugnayan sa pagnanakaw. May hataw na balita si Victor Cosare. Mataas man ang presyo ng pangunahing bilihin, bahagya namang bumaba ang insidente ng krimen sa bansa sa nakalipas na 6 na buwan kung ikukumpara noong taong 2007. Sa pinakahuling ulat ng PNP, 5.12% ang ibinaba ng crime against persons, gaya ng murder, homicide, physical injury at rape, habang bahagya namang tumaas ang crime against property na kinabibilangan ng robbery at theft. Sa kabuuan, bumagsak ng 2.63% ang overall index crimes mula Enero hanggang Hunyo sa taong ito. Sang-ayon naman sa naturang ulat ang Volunteers Against Crime and Corruption. Talagang bumaba, lalo na sa index crime. But ini-expect natin na ngayon dahil sa grabing economic crisis natin, we expect, and that would follow also, tataas din yan. Sa kabilang banda, nakapagtala naman ng bahagyang pagtaas sa mga kaso ng pagnanakaw at rape. Sa gitna ng nakikitang pagbaba sa mga insidente ng kriminalidad, kampante ang hepe ng pambansang pulisya na hindi kailangan ng taong mag-armas ngayon. Gun ownership is indeed a deterrent to crime. Our citizens may not really need guns after all, but it seems everyone wants to own a gun just the same. Sa situation natin ngayon na hindi pa talaga nabibigyan ng full protection at assurance 100% ng mga mamamayan, yung iba na may authority naman from the PNP, bibigyan naman ng authorization, bigyan payagan sila na Sa tala ng PNP, nasa 1 milyong katao ang may lisensyadong baril sa buong bansa, mababa kung ikukumpara sa bilang ng may hindi lisensyadong baril. Criminal elements never use licensed guns. The average ratio is roughly 1 licensed firearm for every 1,000 loose firearms involved in crime. Paalala ng PNP sa mga may dilisensyadong baril, mag-avail sa gun amnesty program habang may nalalabi pang 5 buwan bago ito magtapos. Victor Cosare para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. At ito ngayon ang traffic update mula kay Lea Ilagan. Lea, good morning. Good morning sa iyo, Kuya, at syempre good morning sa ating mga motorista. Muli nating sulyapan ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Heavy na ang traffic dyan sa southbound ng EDSA simula pa lamang sa Timog MRT hanggang P-Tuazon. Ang Cubao Ilalim maging ang service road nito ay hindi na rin ligtas sa masikip na traffic. Ang Main Avenue hanggang Santolan ay build up na rin dahil sa unti-unti na pong dinadagsa ng mga sasakyan. Paglampas naman nito, simula Ortigas Flyover hanggang Shaw ay maayos na ang usad ng mga sasakyan. Bibigat na lamang ulit yan sa bahagi ng Mega Mall hanggang makarating sila ng Guadalupe area. Light pa naman ang Estrella hanggang Macapagal Avenue. Ang northbound naman ng EDSA ay nananatiling walang problema. Ang C5J Bores hanggang C5 Kalayaan ay moderate na rin ang traffic. Samantala, dito naman sa North Luzon Expressway, nananatiling maluwag sa mga oras na ito, kaya't magiging maginhawa ang biyahe ng mga motorista magtutungo sa Metro Manila at maging ang papunta sa mga lalawigan sa norte. Wala rin pong naitalang aksidente sa Magdamag at maluwag pa rin ang mga interchanges at toll plaza. Ang northbound naman ng South Luzon Expressway ay bumabagal lamang dyan po sa bahagi ng Sukat hanggang makarating sila ng Bikutan. Ganun din ang Sales hanggang Magallanes, habang nananatiling banayad ang usad ng mga sasakyan sa southbound nito. Moderate na rin po ang traffic dyan sa Rosario Extension, patungo naman yan ng Cainta at maging ang patungo ng EDSA Ortigas. Bahagya na rin maaantala ang biyahe ng mga motorista dyan po sa Coastal Road, along Macapagal Avenue, patungo naman yan ng lalawigan ng Cavite at maging ang papasok ng Metro Manila. Samantala, sa mga lalawigan, maluwag na maluwag pa rin ang bahagi ng Basak. Yan po ay sa Cebu City, patungo naman yan ng downtown area. Kaya't asahan magiging mabilis ang biyahe ng mga motoristang dadaan dyan ngayong umaga. Maluwag pa rin po ang JP Laurel Avenue, yan naman po ay sa Davao City, patungo naman ng downtown area. Paalala po ulit sa mga motorista, bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila ang plakang nagtatapos sa 1 at 2. At yan ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa Traffic Center, ako si Lea Ilagan para sa UNTV, your public service channel. Balik sa iyo, Kuya. Salamat, Lea!